Aray ko! Anyari Kuya Joaquin? Paano hindi tayo sinusugod ng mga aswang? Parang hindi tayo nakikita. Hindi ko din alam, Kevin eh. Basta, ang huling natatandaan ko, kumidlat. Tapos, may kung sinong taong nakita kong nakapanood sa atin kanina. Habang pagulong-gulong tayong nahuhulog. Nakasuot yun lang sa lakot eh. Tarzan na kaya yon? At sino kayang taong yun? Shh! May paparating. Hena, papalapit sa atin. Huh? Sino ka? Sumagot ka! Bago ko papasabugin ang baon ng ulo mo! Subukan mo at hindi na talaga kayo makaalis ng buhay sa lugar na ito. Sabi sa isang sikat na kanta, ikaw ang dahilan kung ba't nasulat tong harana para sa dalaga na kung di dahil sa gayuma ay pinaliguan ko ng bala. Kayo ba? Naranasan nyo ng magayuma? Ang magkagusto sa isang tao ng sobra-sobra na kinailangan yung humingi ng tulong sa isang albularyo. Paano kung sabihin ko sa inyo na may tao na gagawin ang lahat sa ngalan ng paghihiganti kahit gawing kasangkapan ng pag-ibig? Ito ang istorya ng boss ng tito ni Leo na kanyang ibinahagi sa sulat na ipinadala niya sa atin. Habang sinasamahan ninyo kami sa pagbabasa, sabayan na rin ninyo ng comment para malaman namin ang inyong opinyon tungkol sa istorya. Ito ang nilalaman ng sulat niya. Pagbati sa iyo, Madam Venus, at sa mga bumubuo ng Aswang Diaries. Ako po si Leo. Nitong nakaraang linggo ay dumalaw sa amin ang Tito Joaquin ko dahil birthday ng airpods ko. Siyempre dahil barako ang may birthday, anli inuman. Pagsapit ng gabi kung kailan kami-kami na lang ng magpipinsan at si airpods ang natirang nagpapakalunod sa alak, ay nakiupo sa amin si Tito Joaquin. Nagbubuskahan silang mag-utol nang biglang napunta yon sa amo ni Tito. Bago ko ibahagi sa inyo yung kwento niya, ipinapaalam ko lang na may ibang pangalan na babaguhin dahil baka naman kahit close ang tsuhin ko at yung amo niya pasisanti si Tito. Siyempre naman, bilyonaryo yung sangkot. Basta ang sabi niya sa amin nangyari ito noong early 2000. Ganito sinimulan ni Tito ang kwento niya. Sabi niya, alam niyo yung amo kong si Kevin, apo yun ng mayaman. Maraming negosyo ang lolo niya. Dahil doon 30 pa lang bilyonaryo na siya agad. Pero kahit ang yaman na niya kahit kailan, hindi yun naging mayabang. Loyal din siya sa mga tauhan, kagaya na lang sa akin. Driver kung confidant na niya ako mula nung college. Na kahit nung maging CEO na ng kumpanya pag-aari ng lolo niya, ako pa rin ang kinukuha niyang driver niya. Bukod sa mayaman, gwapo pa. Pero may pagka-weird. Ano bang uri ng uang ang pumasok sa mga utak ninyo para kayo ay magpunta sa lugar na ito? Gusto na ba ninyong mamatay? Kabaligtaran ho. Papunta kami dito dahil ang paghagad sa mga aswang ang nagbibigay dahilan sa akin para magpatuloy na mabuhay. Sira ulo ka Sa tingin ko isa kang mayamang taga-syudad. Anong kalokohan mo yan? Akala mo ba ang paghagad sa mga aswang ay kahalintulad lang ng pangangaso? Huwag mong salingin ang langgamang hindi ka naman sinasalanta kung ayaw mong putaktihin. Sila ang unang sumaling sa akin ng patay nila ang mga magulang ko. Umalis ka na sa lugar na ito at limutin mo nang may mga aswang dito. Hindi ito lugar para mangaso ka. Wala dito ang hinahanap ninyong amang. Mukhang kayo yung uri ng matanda na. Bastos! Anong matanda? Sinong matanda? Yung boss kong si Kevin mula nung nag-21 years old siya, ginawa ng misyon niya sa buhay ang manghunting ng aswang. Hindi dahil isa siyang magiting na manunugis, kundi dahil gusto niyang ipaghiganti ang mama at papa niya na nilapa ng aswang nung 12 years old siya. Pero kaya kami napapunta sa liblib na lugar na yon kung saan muntik na kaming maging hapunan, di upang manghunting ng aswang. May hinahanap kaming tao. Swerte naman na nailigtas kami ng matandang babae na masungit. Nung tawagin siyang matanda ni Kevin, nagalit siya. Pigil na pigil ang pagtawa ko. Pagka minsan may pagkatakleso talaga si bossing sa matatanda, dapat marunong ka ng humagod. Madali nang ma-offend ang mga yun. Sa kasamaang palad, ang kaharap naming matanda matanglawin din pala. Napansin ang simple kong pagtatawa.
Anong itinatawa-tawa mo riyan? Pinagtatawanan mo ang matandang ito? Matanda? Aba, nasaan ho? Nayugyug ba ng pagkakahulog natin ang paningin mo, Kuya Joaquin? Anong nasan? Ay ano? Anong tawag mo dyan? Ano ba? Umayos ka nga. Talaga bang di ka titigil? Kita mo, galit na nga, oh. Anong gusto mong itawag ko, bata? Kita mo puro plegis at wrinkles itong kaharap natin? Aray ko! Ano bang problema nyo? Bakit kayo nangyayantok? Sino ka bang damuho ka at ubod ng walang modo niyang bunganga mo? Ako po si Joaquin. Siya po ang boss ko, si Kevin. Kayo po, ano pong pangalan ninyo? Kuya Joaquin, bakit mo sinabi? Hindi ako madaling magtiwala, pero sa pagkakataong yun, pakiramdam ko yung matandang babae ang hinahanap naming tao. Isa pa, baka kapag hindi pa ako sumingi, tuluyan ang biyakin ng matanda ang ulo ni boss. Marunong kang manguto, ano, Joaquin? Palalampasin ko yan. Dahil hindi ka naman ang babastos. Sa tanong mo, ako si Bless. Tawagin niyo na lang ako Lola Bless, kagaya ng nakasanayan ng mga taga rito. Eh di mata... Tama yan, Joaquin. Busalan mo na muna ang bunganga niyang amo mo. Hindi ko tauhan si Kuya Joaquin. Magkapatid kami sa turing. Kulang na lang ay manggaling kami sa iisang sinapupunan. Oo, tama. Oo, tama talaga. Buti na gets mo. Mabuti kang tao, Kevin. Salbahe ka lang. Pero hindi ka walang hiya. Anong ipinagkaiba nun? Niloloko niyo ba ako? Pasalamat ka at salbahe lang ang tingin ko sa'yo. Kevin, ang salbahe parang sa batang maliit na nagsusutil. Hindi ako bata. Umalis na nga tayo. Pinagtitripan lang tayo ng mata. Nitong Lola Bless na to. Mukhang exaggerated lang ang mga nabalitaan natin nakakakita ng isang yun. Bagas pang lang ang ugali mo dahil sa kinalakhan mong paligid. Pero hindi ka masamang tao. Lalong hindi ka mapangmata ng iyong kapwa. May busila kang puso. Pero nababalutan yun ng iyong pagnanais na maghiganti. Bigla na lang parang may nakikitang kung ano yung Lola Bless habang nakatitig siya kay Kevin. Sa huling sinabi ng matanda ay umupo pabalik sa kawayang silyang inalisan niya ang boss ko. At sa unang pagkakataon, mula nang dalhin kami ni Lola Bless sa kubo niya, seryoso na niyang tinignan ni Kevin. Sabi nang nag-refer sa amin dito, nakakatulong kanya kapag may mga bagay silang hindi kayang sagutin ng normal na kaalaman. At sino naman itong mga taong ito na tinutukoy mo? Sina Father Gabriel at Doktora Evangeline. Ang itinakwil na pare at ang doktorang nakikipag-usap sa patay. Sigurado ka bang tama ang tinatahak mong landas, binata? Kaya nga ako pumunta dito, baka sakaling sa pamamagitan nyo, matukoy ko na kung sino o ano ang tama akong tugisin. Kaya nga ang sabi ko sa'yo mali ang landas na tinatahak mo. Hindi paghihiganti ang dapat mong tahaking landas, Kevin. Kung di landas ng pag-alam sa katotohanan. Alam ko ng katotohanan, Lola Bless. Pinaslang ng mga hayop na aswang ang magulang ko. Kaya nga gusto kong maghiganti. At pagkatapos ay ano? Nauunawaan mo ba talaga ang kahulugan ng gusto mong gawin? Nakasisiguro ka bang makukuha mo ang kapanatagan ng damdamin at isipan na hinahanap-hanap mo kung makakapaghiganti ka? Makakaya mo ba ang usig ng konsensya? Para sa ng konsensya, kung sila mismo hindi na konsensya sa ginawa nila sa magulang ko. Kaya kong baliwalay ng bulong. O kahit sigaw pa ng konsensyang yan. Kung may pag-iiganti ko mga magulang ko. Umalis ka na sa lugar na ito, Kevin. Wala dito ang hinahanap mo. Nag-aaksaya ka lang ng oras mo at nagtatanim ka lang ng sigalot sa mga nilalang na wala namang kinalaman sa hinahanap mo. Ang galit na ipinakita ni Kevin kay Lola Bless ay tinapatan ng matanda ng kalmanting sagot.
Bagay na agad na nagpapawi sa mataas na emosyon ng boss ko na mas bata sa akin ng 5 taon. Huminga siya ng malalim at itinanong na ang sadya namin. Kung ganun, makikita ko bang hinahanap ko? O hanggang sa mamatay na lang ako, ay hindi na kailanman? Hindi maglalaon ay magpapakita sa iyo ang gusto mo. Hindi pwedeng hindi mo makikita. Pero nasa sa iyo na kung anong landas ang tatahakin mo. Ipapanalangin ko na sana'y gabayan ka pa rin para hindi ka maligaw at wala kang pagsisihan. Nang makuha ni Kevin ang sagot sa tanong niya, ay magalang siya nagpasalamat kay Lola Bliss at naglapag ng isang bundle ng tigi 1,000 pera. Tinawanan lang siya ng matanda at sinabing hindi lahat ng bagay ay nababayaran ng salapi. Nang ipilit ni Kevin ang pera ay seryoso siyang sinabihan ng matanda na kapag hindi pa niya dinala pabalik ang pera, hindi na niya madadalaw pa ang lugar niya. At anumang paghingi ng tulong ay hindi na niya makukuha. Sa bandang huli, nagpatalo na rin si Kevin at kinuha na lang pabalik yung pera. Isang pangyayari na bihira mong makikita. Noong nasa sasakyan na kami at binabagtas ang bakubakong daan paalis sa lugar ni Lola Bliss, ay biglang bumuhos ang ulan. Panay pa ang kidlat. Naniniwala ka ba dun sa palatandaan na sinabi ng matanda? Uugong ang magkabilang tenga mo kapag nakita mo na ang hinahanap mo. Nangyayari naman yun kapag bababa tayo ng bundok, di ba? O di kaya nakasakay sa eroplano? Might as well try. Wala namang mawawala. Sabi ni Father Gabriel at Doktora Evangeline. Magaling yon. At talagang guided ang mga espiritu. Malay naman natin. Pero kanina, bibihira kitang makita na nagpapatalo. Talo bang tawag mo dun? Pinagbigyan ko siya dahil alam kong kakailanganin ko pa ulit ang tulong niya. Sabi nga ni Lolo Ram, don't burn bridges, but build connections. Wow naman, ang lalim. Ayoko nga ngukayin. Oh, yun na to. Bahala ka na kung saan mo gagamitin. Petty cash lang naman yan. Oh, akin na talaga tong 10,000 na tinanggihan ni Lola Bliss. Bonus ko sa'yo sa pagsingit mo kanina. Kung hindi ka nakisawsaw, baka hindi ko nakuha ang sagot ang hinahanap ko. Salamat, Kuya Wax. Mukhang good mood ka talaga. Tinawag mo na naman ako sa palayaw ko eh. Lagi naman eh. Ikaw lang eh. Ayaw mong tinatawag kitang kuya. Tauhan mo ako, Kevin. Ano ba? Alam kong mayaman ka. Pero huwag ka namang nananampal ng pera. Ano ulit sinabi ko? Nakataton lang kapatid na kita sa touring. At ipapaalala ko lang sa'yo, binili na kita noon para maging kapatid ko. Kung amo talagang tingin mo sa akin, susunod ka sa gusto ko. Kuya kita. Ganun talaga siya. Mula nung makilala ko siya, lahat ng bagay sa kanya ay may katapat na halaga. Isa akong dating substance abuser. Natuto akong gumamit sa mura kong edad na 13 dahil tulak ang nanay at tatay ko. Edad 15 si Kevin at 20 naman ako nung matripan ng nanay ko na janitress sa opisina ng Lolo Ram ni Kevin. Nautusan ako na pumuslit sa cashier's office para magnakaw. Nandun si Kevin. Siya ang in charge sa pagbibilang ng sweldo. Akala ko dahil mas bata siya makakaya ko siya. Malay ko bang red belt pala. Dahil nagtagal ako ay sinundan ako ng nanay ko para lang malaman niya na pumalpak ako. Dahil sa galit niya ay sinubukan niya akong barilin gamit ang sumpak na dala niya. Pero humarang si Kevin at sinermo na ng nanay ko na noon ay may amats din. Napikon yata kaya si Kevin ang binalak utasin. Malas niya na lang dahil yun ang inabutan ng guard. Hinedshot ang nanay ko. Oo, di ko nakakalimutan yan, Kevin. Dahil ikaw lang yata ang 15 anyos na bibili ng bangag na 20 anyos sa gitna ng dugo ang sahig at nagtalsikang utak. Matapos barilin ng guard nyo sa ulo ang isang babae. Nagalit ka ba sa akin dahil dun, Kuya Wax? Alam kong nakalipas na yon. Pero nanay mo pa rin ang binaril ng head ng security ni Lolo Ram. Sa pag-aakalang ako ang gusto niyang patayin. Ang alam natin, ikaw talagang babarilin niya eh. Dahil sinermonan mo siya tungkol sa pagiging ina. Alam mo din na yung pagharang mo sa nanay ko, ang unang mabuting bagay na ginawa para sa akin ng ibang tao.
At alam mong kung sakaling may ganong pagkakataon ulit, gagawin ko pa rin yun. Bakit mo iisipin na may sama ako ng loob sa'yo? Dahil lang sa nangyari? Lubos ang pagpapasalamat ko sa'yo dahil bukod sa inalis mo ako sa mga mapang-abuso kong magulang, pinarehab mo pa ako. Pasensya ka na sa tatay mo. Sinubok naman namin ni Lolo na iligtas siya eh. Pero ayaw ni tatay na maayos ng buhay eh. Kaya ayos na din yung namatay siya. Baka kapag naipanganak uli sila, umayos na ang takbo ng utak nila. Pero alam mo, yung pagharang ko sa'yo noon, may maliit na parte ng utak ko ang nananalangin. Na sana tuluyan ako ng nanay mo para makita ko mga magulang ko. Nasabi mo na din sa akin yan noon. Sabi mo pa nga eh, dahil hindi ako napatay ng nanay mo, hindi ko makikita ang magulang kong pareho ng patay. Ikaw na ngayon ang magiging kapamilya ko bukod kay Lolo Ram. Kaya wag ka lang kumontra, Kuya Wax. Huwag mong pansinin ng mga inggiterong company drivers na tumatawag sa yung sip-sip. Hindi nila alam ang pinagdaanan natin. Kuya Wax, makakabag na tayo! Sabi nila, puno lang ang tinatamaan ng kidlat. Pero muntik na kaming tamaan ng lintik ng sa mismong dadaanan namin sumagitsit ang pagkababang kidlat. Matapos nun ay isang bultong nakakapote ang bumuglaw sa harap ng aming sasakyan. Bigla ang banat ko sa preno. Dahilan para mabistrag din kami ni Kevin papaharap. Ang tanging maipapasalamat ko na lang hindi kami humataw sa dashboard o kaya sa windshield dahil naka-seatbelt kami. Tinamaan ba natin? Wala akong naramdamang may tinamaan tayo eh. Nasaan na yun? Pareho nating nakita na may nakatayo, di ba? Oo. Nakakaputi pa nga. Ha? Multo! Para mga engot lang, di takot sa aswang pero nagugulat sa multo. Minsan na naming napag-usapan yun ni Kevin nung magsimula kaming hanapin ang aswang na pumaslang sa magulang niya. Aminado kami na parehas kaming takot sa kalabang di nakikita, lalong-lalo na sa multo. Bakit kanyo? Nakakatagos yun eh, nakakasanib pa. At saka base sa mga napag-usapan namin ni na Father Gabriel, kadalasan sa mga pakalat-kalat na multo, kampo ng Diablo. Dahil ang multo, nananatili lang sa lugar kung saan sila namatay o kaya dun lang sa bahay o establishmento kung saan sila may attachment o inabot ng kamatayan. Dahil sa takot agad na sinabuyan ni Kevin ang holy water na baon namin sa glove compartment ang kumatok sa bintana nang bumaba ang salamin nun. Grabe naman! Anong tingin niyo sa akin? Masamang espiritu? Tao ka? Ay hindi! Demonyong nasa ilkasyam na palapag. Sinipa ako na si Satanas kaya hindi ako tabla ng holy water. Alam niya ang literature niya, ang witty. Pero hindi witty sinabuyan ako ng lalaking to ng holy water sa mukha. Teka, mga pari ba kayo? Bakit kayo may dalang holy water? At nasa boating pangwisik pa talaga? Gawain mo ba talagang pagpara ng mga sasakyan sa gitna ng maulang gabi? Para lang magtanong kung mga pare ang sakay? Hindi naman. Sa sinabi ni Kevin parang napahiya yung babae at biglang nagbaba ng boses. Tapos tumingin na lang sa lapag. Narinig kong bumuntong hininga si Kevin, sabay senya sa akin na i-unlock ang pinto ng sasakyan. Tama talaga si Lola Bless. May pagkasalbahe lang si boss at magaspang ang ugali pero pusong mamundin. Pasaan ka ba? Isabay ka na namin. Pang Maynila kami. Sa may labasan lang. Mag-aabang na ako ng bus na pabandiya doon. Kung ganun, sumakay ka na. Idadaan ka na namin sa Buendia. Salamat. Pero, paano pala kung isa kong serial killer? Di magkunahan na lang tayo. Hoy, kumalma ka nga. Nagbibiro lang ako. Ako hindi. Ano ba? Sasakay ka ba? O magbubuskahan na lang tayo? Hindi ko gustong abutin na maging putik ang buong daan dito. Dahil baka mabalaho ang sasakyan. Sabi ko nga, sasakay na ako. Heto na po. Pagsakay ng babae sa sasakyan ay inalis niya ang suot niyang kapote. Sabay pa kaming napatulala ni Kevin. Maganda siya, maputi at may payat pero mahubog na katawan. Tipong parang papasang modelo. Hapit ang suot niyang kamisetang itim na tinernohan niya ng pantalong kupas.
Katulad ng nakagawian na namin sa mga pagkakataong may nakakasalamuha kaming estranghero, ako na ang nagpakilala. Ako nga pala si Joaquin. Ako si Alexa. Alexa, siguro mahilig kang magtanggol ng ibang tao. O kaya ay mahilig kang tumulong sa iba. Ha? May sinasabi ka? Kapangalan mo yung kakilala ko dati. Naalala ko lang. Pero mukhang hindi angkop ang pangalan mo sa sitwasyon mo ngayon. Dahil ikaw ang tinulungan namin. Nakakatawa. Tyson sigurong pangalan mo, no? Ang hilig mo sa mga bagay na pwedeng pag-awayan. Nakakatawa ka naman, Miss Alexa. Alexa na lang o kaya ay Lex. Oo, Luthor. Di ako kalbo, no? Magsalamin ka kaya. Kita mo ng haba ng buhok ko, oh. Sayang, gwapo mo pa naman pero ang labo ng mata mo. Hindi ako ang apat ang matamis. O nalimutan mo nang may suot kang salamin sa mata. Totoo naman ang sabi niya, no? Nakakontaks ka lang ngayon kaya wala kang salamin. Tumahimik ka nga. Nakakita ka lang na maganda, di pat bakod ka na agad ng kakampihan. Pagkatapos ng tampururot na musko ng amo ko, ay nanahimik na ng tuluyan ng sasakyan. Sa kahabaan ng highway ay napansin naming may parang may humuhuni na kung ano. Nang lingunin namin ay galing pala sa aming pasahero sa likod na nakatulog na. Humuhuni ang ilong niya. Saglit kaming huminto sa shoulder para patungan siya ng blanket na baon namin sa sasakyan. Saktong nagmamadaling araw at gumuguhit kami sa kahabaan ng Magallanes nang magising si Alexa. Tahimik siya hanggang sa sumapit kami sa may Taft kung saan sinabi niyang doon na siya bababa. Salamat sa pakumot. Napasarap tuloy ang tulog ko. May pahatid pa. Pwede naman hindi ka na bumaba ng sasakyan mo. Okay lang. Makaunat-unat din lang binte. Kung gusto mo, pwede mo lang dalhin yung blanket. Hindi na. Magmumukha akong biktima ng sunog sa mga American films kapag may palot akong kumot. Uy, pero joke lang yun Sobrang salamat. Okay. Tsaka, mamaya naman ng konti, sikat ng araw. Mamamawis ang kilikili ko kapag nanatili nakasabit yan sa balikat ko. Uy, tumawa ka na. Ang pogi mo pala talaga, no? Kalog ka din, no? Naalala ko tuloy sa'yo ang kaibigan ko. Sabi nga nila. Pero, honest ako nang tawagin kita ang pogi. Mataas ang standards ko pagdating sa kapugian, kala mo. Sigurado ko ba ayaw mong sabihin pangalan mo sa akin, kahit palayaw lang? Vin. Diesel? Grabe. Gumanti ka talaga sa Lex Luthor, no? Okay, quits na tayo. Hindi mo na itatanong, marunong ako magdasal. Trabaho ko yun. So kukulamin mo ako? O hindi, masama yun. Oh, ano yan? May patikim-tikim ka pang nalalaman. Papikit-pikit ka pa. Sa lahat ng elemento, engkanto at espiritong nakakarinig sa akin, hiling ko na sana ang taong ito ang nasa harapan ko at yung kasama niya sa sasakyan ay ulanin ninyo ng biyaya. Salamat. Pasensya ka na. Yan lang may babayad ko sa kabutihan nyo. At sa pagpapasakay mo sa mamahalin mong sasakyan, babunot to. Di na kita lilingunin pag naglakad na ako palayo para magkaroon ng bisang dasal ko. Albularyo ka? Parang ganoon. Sige, babay na. Kagaya ng sinabi niya ay hindi na nga lumingon si Alexa. Si Kevin naman ay bitbit ang kumot na ginamit ni Alexa habang hinahatid niya ng tingin nito. Lalaki din ako Alam ko kung type ng kapwa ko ang bebot. Kaya naman... Ganda niya, no, Kevin? Oo, kalog din. Naalala ko tuloy sa kanya si Lex. Kumusta na kaya yun, ano? Huling kita natin sa kanya nung nagpaalam yun sa'yo. Nauwi na siya sa probinsya nila. Nanguumbag pa din siguro ng mga salbahe. Nagtatanggol ng mga naapi at tumutulong sa tao. Bagay na bagay talaga sa kanyang pangalan at palayaw niya. Bigla ko tuloy yun na-miss. Hindi kaya siya yung naisakay natin? Hindi, malabo. Titibo-tibo ang isang yun Malabong magpahaba ng buhok yun. Malay mo naman. Hindi ba pwedeng nagbago ng image? Ewan. Siya nga pala, Kuya Wax. Daan tayo sa Dangwa. Bili tayo ng bulaklak. Parat na. Para maaga tayo. Anniversary ng magulang mo ngayon, di ba? Huwag mo silang abalahin masyado. Magde-date pa mga yun. Puro kakalukuhan, Kuya.
Pero sana nga, kahit brutal ang paraan ng pag-alis nila, sana masaya silang magkasama. Binagtas namin ang kalsada papuntang Dangwa. Pagdating namin doon naghanap kami ng mabibiling bulaklak para sa puntod ng magulang ni Kevin. Taon-taon, walang okasyon na pinapalampas si Kevin. Palagi pa rin niya silang naaalala at dinadalaw. Kung minsan kapag sobrang lungkot niya, kahit ordinaryong araw dinadalaw niya sila para lang makausap. May mga pagkakataon na kapag sobra na ang awa ko kay Kevin, pabiro ko siyang sinasabihan na mag-girlfriend na ka ako para malibang siya. Pero ang sinasagot lang niya sa akin matagal nang nakalampas ang babaeng para sa kanya at wala siyang oras sa pag-ibig hanggat hindi niya naigaganti ang magulang niya. Noong araw na yon pumunta kami sa Dangwa at biniro ko ulit siya. Sino bang mag-aakala na ang biro ko magkakatotoo? Sana kaya ako bibili ng bulaklak? Namatay na pala yung suki namin ni Lolo Ram. Wala bang alam na ibang tindera si Lolo Ram? Hindi na naglalabas yun. Pero medyo malala yung allergy niya recently. Akala ko nga, matutuloy lang nung isang beses. Medyo sensitive siya ngayon. Ang payo ng doktor, huwag na muna maglalabas. Tara magana tayo. Para kapag nag-utos si Lolo Ram, may mabibila na tayo. Doon sa may dulo, para may namata na kung maganda ang mga blooms. Bigla na lang may tumapon na tubig kay Kevin kasama ang isang maganda pero maputlang babae. Parang naligo ang boss ko sa dami ng tubig na tumapon sa kanya. Ang kanina lang naamoy binata kong boss, nag-amoy damo na inutot. May bulok na dahon pa ng bulaklak na pumagkit sa tuktok ng ulo niya. Inasahan kong magagalit siya pero nung tignan ko sila, wow! Para isang romantic na commercial sa telebisyon. Nakatuon ang mga palad ng magandang babae sa dibdib ni Kevin tapos siya naman bahagyang nakaliyad habang hawak ang babae sa likod at sa bewang. Sinusuportahan niya ang katawan ng babaeng nakasandal sa kanya dahil sinambot niya yon mula sa pagkakatapilok. At habang nasa ganun silang posisyon, napapaligiran sila ng maliliit na paru-paro. Sorry, hindi ko sinasadya, sir. Sasagutin ko na lang ang laba. It's okay, miss. Wag na. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Wala naman. Sinambot mo ako eh. Mabuti kung ganun. Pasensya ka na talaga. Hindi ko sinasadya. Ayoko sanang makasira sa moment Kahit medyo mabantot. Pero baka gusto niyong tumabi. Dahil bukod sa pinapanood na kayo ng ibang mga nagtitinda, nakaharang kayo sa mga namimili at nagdi-deliver. Nagkasundo kaming tatlo na magkita sa isang kainan na may mabait na ali na nagpahiram ng kanyang comfort room. Saglit kong tinakbo ang sasakyan at kinuha ng damit si Kevin. Saktong may ilang damit din doon ng babae na ibibigay sana namin sa kawang gawa. Mga branded na damit yon. At oo, tama ang kutob ng iba sa inyo. Mga damit yon ng mga babaeng nakakaulayaw ni Kevin. Mga kapwa mayaman na anak ng business partner. Hayaan ko na lang na tumakbo ang imahinasyon nyo. Teka, balik na tayo sa kwento ko. Yun na nga, kumuha din ako ng damit para kay Ganda. Isang blusa at slacks na sa tansya ko kasya naman sa kanya. Oo, bumili din ako ng rest ng panloob sa isang tindahan na nagtitinda ng damit ng babae. At nung nakabihis na sila. Huwag ka na magalala, miss. Mabawala din naman yon. Tubig na pinagbabaran lang pala ng bulaklak ang aksidente mong naitapon sa akin. Medyo nagiging lampahin nga ako nitong mga nakaraan. Kahit ang matalik kong kaibigan, napapagalitan na ako minsan. Miss, di naman siya nakikialam Pero medyo maputla ka nga. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Ganito talaga ako kahit nung bata pa ako. Ako nga pala si Kevin. Itong kasama ko ay si Kuya Joaquin. Pero Kuya Wax ang tawag ko sa kanya. Ikaw ba? Anong pangalan mo? Ako si Rose. Wow! Hindi naman obvious na nagde-negosyo ka ng bulaklak. Oo nga. Pero hindi akin ang negosyo ng bulaklak, kundi sa pamilya namin. Ako lang ang nagtitinda. Ganun na rin yun. Para sa akin, hindi. Bakit naman? Siyempre, iba yung ako talagang nagpundar, naghirap at nagpaangat. Hindi ko masasabing akin ang isang bagay na idunulot mo sa akin.
O di kayo nakisawsaw lang ako. Maprinsipyo ka pala, Rose. Nakakahanga ka naman. Para tuloy ako napahiya dahil kung ano man ang tinatamasa kong alwan sa buhay. Lahat yun bigay lang ng lolo ko. Talaga ba? Sa tingin ko sa'yo, parang bata ka palang pinangahawa ka na ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa negosyo nyo. Kita sa kung paano ka gumalaw at sa paraan ng pananalita mo. Hindi ka mali. 10 taon pa lang ako. Tinurukan na ako ni lolo ng takbo ng negosyo namin. Sinimulan niya sa pagpapaayos ng mga simpleng resibo, mga ganon. Habang lumalaki ako, dinadamihan niya ang gawain ko. Papabigat din ang responsibilidad. Kung ganon, kung ano man ang meron ka ngayon, hindi basta ibinigay at in-enjoy mo. Pinaghirapan mo din. Parte ka ng negosyo nyo. Ganon ka rin. Kung hindi mo itinitinda mga bulaklak nyo, wala kayong kikitain. Alam mo ba, malaki ang papel ng marketing sa isang negosyo. Kapag palpak yun, walang papasok na pera. Habang pinapanood ko ang magbulahan, magpakiramdaman yung dalawa. Ayun ako't nag-e-enjoy na kumain ng jumbo halo-halo. Ninanamnam ko ang tamis na sa tuwing mapapatingin ako dun sa dalawa, parang tumatabang. Sa paraan ng pagtitig ng boss ko dun sa babae, mukhang kahit sangkaterbang arniba lang hingin ko sa tindera, di pa rin madadaig ng tamis na nun yung tamis ng ngiti na binibigay niya sa kausap niya. Nang sa wakas muntik na akong madiabetes gawa nila, nagyaya na silang lumabas. Saan nga palang pwesto niyo, Rose? Sa inyo na ako bibili ng bulaklak. Wala kaming pwesto, Kevin. Trolley lang ang nagsisilbing work table ko. At saka ubus na ang bulaklak ko para sa araw na to. Dahil nag-deliver lang ako ng mga order ng mga suki namin. Di pauwi ka na niyan. Oo, titiklopin ko lang ang trolley ko. Iatid ka na namin. Ha? Ay, naku, wag na. Sa probinsya ako nakatira sa parteng norte. Napakahaba ng biyahe. Mahigit 10 oras. Ganun ba? Kailan ang balik mo dito? 2 beses sa isang linggo kung magpwesto ako rito. Kung gano'n, naabangan kita. O-order na din ako sa'yo ng bulaklak para siguradong magpapakita ka sa akin sa susunod mong punta dito. Dahil malayo talaga ang probinsya ni Rose ay nagkasya na lang kaming ihatid siya sa terminal ng bus. Kahit nung nakasakay na siya sa loob ng bus nanatili pa rin kami at hinintay na umandar yon. Pagkatapos bumalik kami sa Dangwa para bumili ng bulaklak na ilalagay namin sa puntod ng magulang ni Kevin. Inaapon tuloy kami at papalubog na ang araw nang makarating kami sa sementeryo kung saan nandun ang musuleo ng pamilya ni na Kevin. Pa, alam niyo ba, ngayong araw na to, may nakilala akong babae. Rose ang pangalan niya. Panay nga po ngiti niya nung kay Rose eh. Alam niyo ba, kulang na lang ilanggamin sila dahil sa tamis ng ngiti ng anak ninyo. Ma, sa palagay ko, ito na yon. Gabayan niyo po ako, ha? Huy, di nga. O anong pinalalaki ng mata mo? Natural. Sa tagal kong binibiro kita ng mag-girlfriend na mukhang ngayon ka lang nakinig talaga. Masaya ako para sa'yo. Ha? Hindi. Ha? Kevin, tumago muna tayo dito. Bilis. Pinasok namin ang isa sa mga kwarto ng musuleo at nag-iwan ako ng maliit na siwang sa pintunon para magsilbing silipan. Nag-abang kami. Sa gilid ng mata ko ay nakita kong inilabas ni Kevin ang maliit na baril na palagi niyang baon. Ilang sandali pa lumapit ang mga ingay at yabag. Nang hilakbot kami sa aming nakita. Isa yung nilalang na ang hirap ispelingin ang itsura. Sa mata ko, pormang tao yun pero ang kulay ng balat ay kakulay ng putik na may halong abo. May mahabang dila na patulis ang dulo at may mga pangil na parang sa pirana pero mas malaki. Tipong kaya niya nga sabihin sa isang kagatan lang. Nagdudugo sa pula ang mga mata at literal na 2 butas lang ang ilong. Bakat ang buto sa gulugod nun at may buntot na matulis sa dulo na parang sa palaso. Anak ng teteng na buhay yan. Kailan pa tayo nagkaroon ng aswang dito? Ngayon lang siguro nung ginabi tayo. Ano't parang hindi na naiinggil yan? Ano pa bang ikinabibigla mo, Kuya Wax? Bago pa ba to? Para namang hindi tayo magkasama kapag naghahabol ako ng aswang. Bago sa paningin ko ang kilat na aswang na yan eh. Iba ang dating.
Parang kampo ni Taning. Kung ganun, magsimula ka na mag-usal ng ama namin. Dahil hindi ko pangingimian na pagbabarilin ng isang yan. Pagkasabi nun ay tinadya ka ni Kevin ng pinto na nakaawang kung saan kami nakasilip. At sunod-sunod na pinaputokan ng aswang na noon ay malapit na sa amin. Nagkikiwalang aswang ng tamaan yun ng mga bala, pero hindi namatay. Kaya naman hinagip ko ang maliit na garapon ng iodized salt na nahagip ng mata ko. At isinabo yun sa mukha ng aswang. Kumulo ang balat at laman nun na parang sinabuyan ng asido. Humiyaw ang aswang na pagkalakas-lakas at naggugulong sa maramol na semento ng musoleo. Sinamantala namin yun at itinakbo ko na paalis si Kevin sa sementeryo. Saka lang kami nag-usap nang bumibirit na kami sa kahabaan ng kalsada na noong mga oras na yun ang maluwag dahil malalim na ang gabi. Nakakuha ka ba ng sample, Kuya Wax? Ako pa? Oo. Ay nasa special container na binigay ni Doktora Evangeline. Pero ako na ang nagsasabi sa'yo. Masamang balita ang aswang. Pero ibang uri ng kasamaan yung nakaharap natin kanina. Bakit, Kuya? Natatakot ka na ba? Walang utak lang ang hindi makakaramdam ng takot sa harap ng totoong kasamaan. Depende raw sa laki at tatag ng pananampalatayang laban sa kasamaan. Hindi masama na matuto din ng konting takot, no? Yun ang nagbibigay ng paalala na mag-ingat. Bakit ikaw ba? Hindi ka nakaramdam ng takot? Kung hindi takot ang tawag mo sa panginginig ng mga kamay at pangako, questioning ko ng mentalidad mo. Anong plano natin, Kevin? Mukhang medyo sablay yung Lola Bless. Ito na yata yung hinahanap mo eh. Pero sa halip na makita mo, ikaw ang nakita. Tipong tayo talaga ang puntirya ng isang yung kanina eh. Ganon din ang pakiramdam ko, Kuya Wax. Pero sa ngayon, pupunta muna tayo kay Dr. Evangeline at ipapasuri ang nakuha mong sample. Oo, kanina ko pa nga nababanggit si Dr. Evangeline sa inyo. Isa siyang coroner na mula sa pamilya ng mga naniniwala sa mga di pangkaraniwang nilalang at mga manunugis ng aswang. Bata pa lang siya ay mahilig na siyang mag-usisa ng mga nilalang sa kakaibang paraan. Inaatado niya yun. Yun bang parang sa biology class at dinadisik ang palaka, ganun. Dahil sa kakaiba niyang ugali, sinipa siya ng angka nila. Napadpad siya sa Maynila, naging palaboy at muntik nang maging babaeng paupahan ng mga sindikato sa mga kasa. Mabuti na lang at nakupkup siya ng foundation ng lolo ni Kevin at kinakitaan ng kakaibang katangian at talino. Pinag-aaral siya ng pamilya ni na Kevin. Oh, ano na naman yung bit-bit niyo, Kevin? Specimen. Alam mong excited ako sa mga ganyan. At alam kong ilang beses ko nang nasabi to sa'yo. Pero sasabihin ko Alam ko, hindi mo pwedeng i-rush. Huwag kang mag-alala, Doktora. Hindi ako nagmamadali. Suriin mo to sa tamang span ng time na kailangan mo. Ganun ba katagal ang kakailanganin? 1 month kung di komplikado. 2 months, yun ang pinakamatagal. Sige lang. Bago yan? Anong nangyari dito sa boss mo? Nakababatang kapatid pala. Huwag mo na akong titigin ng masama, Kevin. Oo na. Slip of the tongue lang. Better remember it. Lagi na lang. May sani ba ng anghel to? Ilababo. Bago yan. Sige, akin na yung container. Matingnan na kung ano tong dinala ninyo. Iniabot ko kay Dr. Evangeline ang hawak kong seal container kung saan nakalagay yung test tube. Nagulat kami na pagbukas niya nun, bumulwak ang kung anong likido. Punong-puno ang buong lalagyan, na puno din ng walang kapantay na baho ang buong morgue. Grabe naman kayo. Sabi ko sa inyo, isang kuhit lang ay sapat na. Hindi ganyang karami ang kinuha ko. Isang kuhit lang nung pangkuhit na kasama nung kit. Totoong sinasabi niya. Wow, parang ibang klaseng isang to. Na-excite na ako sobra. Naku po, nababaliw na. Kung sakaling mamroblema ako, pwede ko bang tawagin si Father Gabriel? Oo. At kung sakaling lalala ang problema at mangailangang lumipat ka ng lugar, etong pera.
Kung kulang, tumawag ka lang. Ang morgue na pinuntahan namin ay hindi ang morgue na pinagtatrabahuan ni Dr. Evangeline. Isa yung lihim at pribadong lugar na naka-incognito sa mga lugar na hindi mo aasahang naroon. Dati, nasa isang subdivision. Yung pinuntahan namin ay pangalawang lipat na kung saan ay nasa kapinakasulok ng tondo. Umalis na kami nang walang paalam. Paano nagtatatawan na si Doktora na para bang nakainom ng kung ano. Pagkatapos ng gabing yun ay parang wala lang na nagbalik sa trabaho niya sa Makati si Kevin. Lumipas ang 2 linggo. Naging madalas kami sa Dangwa, tuwing Wednesday at Sunday. Dahil yun ang araw na nandun si Rose. Kagaya na lang nung umaga na nasa opisina kami ni Kevin at tinutulungan ko siya sa pag-i-stapler ng mga dokumento. Hana, I'm out for the whole day. Bahala ka na sa office. Kevin, 10:00 pa lang. Saan ka pupunta? Paano itong mga to? Iwan mo na ako, Kuya Wax. Eh. Napirmahan ko naman ang mga yan eh. Tara na. Miyerkules ngayon. Ayun! Araw pala ni Rose ngayon, no? Talagang puspusan ka na yan. Sabi ni Lolo Ram, when hunting, keep your eyes on the prize. Sinusunod ko lang. Sige, tara na. Natawag na ba ako ng reservation sa isang restaurant? Kagaya nung mga nakaraang dates ninyo? Hindi na muna. Subukan kong sumama kung saan niya gusto. Yung 2 linggo na lumipas, panay ang diga ni Kevin kay Rose. Unang beses ko rin siya nasaksihang makiusap sa isang babae para lang sa address nito. Sa iba, yung babae nang nagbibigay. Di lang address, lahat na ng impormasyon na pwedeng magamit sa pagnanakaw ng pagkatao kusa nilang ibinibigay. Pero walang interes si boss. Kay Rose, iba. Kaya nga nasabi ko, ito na talaga yun. Yun nga lang, di pa rin binibigay ni Ganda ang address niya. Pero iba ang araw na yun. Kagaya ng tansya ko, tanghali na nang makarating kami. Dinatnan kami ni Rose na nag-aayos ng trolley niya. Kevin! Magandang tanghali, Rose. Pero wala nang mas magaganda pa sa'yo. Ay, ayan ka na naman eh. Bakit? Totoo lang ang sinasabi ko. Bakit kasi hindi na uso ang gwapong tanghali, ano? Para makaganti din ako sa'yo ng gwapo ka pa sa tanghali. Kaya daw matamis at sa huli kinakain ng mga panghimagas dahil pang alis ng suya. Baka naman gusto ninyong magtanghalian na muna tayo bago tayo magpalitan ng matatamis na ganyan. Ako yung nasusuya eh. Wala akong kalandian dito oh. Sabay pang tumawa ang dalawa sa sinabi ko. Sanay na sila sa akin. At yun namang panunuya ko lambing na lang. Pero totoo ang maktol ko na wala na akong kalandian. Mabalik ako sa kwento ko. Gaya ng plano ni boss, choice ni Rose ang nasunod nung araw na yon. Nung una parang ayaw pa ni Rose pero nung sabihin ni Kevin, yung pumatay na. Gusto kong malaman kung anong mga gusto mo, Rose. Kung saan ka komportable. Bakit? Hindi mo naman kailangan gawin yun. Oo, hindi ko kailangan. Kahit ang pagpunta ko sa lugar na to, 2 beses isang linggo, ay hindi rin. Pero gusto ko. Kevin, iba na lang ang gustuhin mo. Wag na ako. Sigurado akong may mas nababagay sa'yo. Ito ang gusto ko, Rose. Kahit konti. Sana'y hayaan mo ako makasilip sa mundo mo. Ay nako, ang mga taong in love nga naman ano. Kahit gaano kataas ang anta ng pamumuhay, basta tinamaan ng pana ni Cupido at pinasok ng uwang ang utak, handa mag-adjust para lang maabot yung tao na pinapahalagahan. Sa isang ihawan kami nagpupunta. Gusto daw ni Rose doon, pero ang tipid pa rin ang order niya. Ang kunti naman yan, Rose. Teka, i-order kita ng atay. Naku, huwag na Kevin. Ayoko ng atay o kahit anong lamang loob. Nasusuk... Oo, oy. Teka. Okay, hindi na, Kevin. Huwag mo nang pilitin. Baka sa halip na makakain, maglabas pa ng laman ng tiyan si Rose. Hindi na. Pasensya ka na. Gusto lang sana kita mabusog at lumusog ng konti. Salamat sa concern mo, Kevin. Pero ganito talaga ako. Sige, para hindi ka mag-alala. O-order pa ako ng gulay at saging. Isa pa yon sa napansin ko kay Rose.
Hindi siya kumakain ng karne. Kahit manok ayaw niya. Madali rin siyang panguluan ng sikmura kapag nakakakita ng dugo. Bagay na nasaksihan namin nung minsang isama namin siya sa isang sushi place. Nung makita niyang nilalaslasan yung isda at may kaunting dugo na lumabas, talagang kumaripas siya ng takbo sa comfort room at inilabas ng laman ng sikmura niya. Nang makatapos na kaming kumain, nag-dessert kami ng halo-halo. Sa unang pagkakataon, pumayag si Rose na kumain dito. Pero pinakamaliit na order yung kanya. Rose? Gusto sana kitang dayuin sa inyo eh. Kailangan pa ba yun? Nagkikita naman tayo rito. Wala ba talaga akong pag-asa sa'yo? Kevin, sa mata ko, isa kang napaka-perpektong lalaki. Pero sa tingin ko, hindi ako ang para sa'yo. Bigyan mo lang ng chance. Hindi ba pwede? Tingnan mo lang. Malay mo. Ako na palang hinihintay mo. Sabihin na nating matagal na kitang hinihintay. Pero kakayanin mo ba ang lahat-lahat? Bakit namang hindi? Ano daw? Napaisip din kayo, no? Talaga yatang sa kasalan na ang punta ng usapan. Sino bang hindi ganun ang iisipin? Ikaw nga makarinig ng mga salitang, matagal na kitang hinihintay. O kakayanin mo ba ang lahat-lahat? At bakit naman hindi? Singtin din na yon ng Will You Marry Me? Natapos ang araw na yon sa pagbibigay ni Rose ng address niya. Ang bagay na inaasam-asam ni boss, sa wakas nakuha na niya. Pero sa halip na isang matamis na ngiti ng isang nagmamahal, ay isang uri ng ngiti na parang may hatid na kilabot ang nakita ko sa labi ni Kevin. Yung ngiti na makikita sa mga ngaso kapag nasilo na nila ang hinuhuli nila. Bagay na isinatinig ko muna matapos naming maihatid si Rose nung hapon. Bakit tayo magpahinga, Kuya Wax? May lakad tayo sa malayo bukas. Okay. Ang tipid mo namang sumagot. Anong problema? Ay, iniisip ko lang naging reaksyon mo kanina nung makuha mo ang address ni Rose. Bakit? Ano bang meron sa mukha ko? Mukha ba akong manyakis? Kung sakaling yun ang nakita ko, baka ako na mismong umumbag sa'yo. Pero hindi. Nangilabot ako. Pakiramdam ko, hindi yun ngiti ng isang nagmamahal. Kundi, isang nangangaso na nasilo na ang hinahangad. Hindi na ako sinagot ni Kevin pagkatapos nun. Tinapik-tapik niya lang ako sa balikat pagkatapos siya nagpatugtog na sa radyo nung sasakyan. Kinabukasan niyaya niya akong pumunta sa lugar ni Lola Bless. Sa pagkakataong yon, napakaamot ulo na lang ako. Kumuha siya ng albularyo na tutulong sa kanya para kay Rose. Ito namang si Lola Bless, inaasahan kong kukontra. Pero ang tanging sinabi, sige, maghintay ka ng 2 linggo, may papapuntahin ako sa'yo. Tapos, hiningi ang address kung saan pupunta ang albularyo. Lumipas ang mga araw. Patuloy pa rin ang pagdalaw namin kay Rose. Sa dangwa kapag nandun siya, nadagdagan ang pagiging sweet ni Kevin kay Rose. Pero hindi mabura sa isipan ko yung bumabagabag sa akin. At isang araw bago mag2 linggo, maaga akong tinawagan ni Kevin. Kevin! Kevin! Nandito na ako, nasan ka na? Tito, nag-ayos ako ng gamit ko. Oh, ano yan? Parang iniimpake mo na lahat ng laman ng cabinet mo. Sinunod mo bang bilin ko na magdala ka ng mga damit? Oo. Saan ba ang punta natin? Magbabakasyon sa bahay namin sa probinsya, sa norte. Eto wala namang kakaiba sa pagbabakasyon sa probinsya. Hindi na yun nakakagulat dahil sa yaman ba naman ang pamilya ni na Kevin. Chicken lang bumili ng property at magpatayo ng bahay sa kung saang lupalop ng Pilipinas. May bahay nga sila sa Japan, Singapore at Beverly Hills. Mabalik ako sa pagbabakasyon namin sa probinsya. Ang mahigit 10 oras na biyahe sa kalsada ay di din naman issue. May sasakyan na komportable at mas maganda ang kalsada ng panorte kesa pasur o yung pa-south. Yun nga lang, eto yung nakaka-weird nung makarating kami sa sinasabing bahay bakasyonan sa probinsya. Dito? Teka. Parang dulo na nakawalan to, no? Anong masamang espiritu ang sumanib sa'yo at
nakati-katihan mong magpunta rito? Hindi ko alam na may property ang pamilya mo dito, no? Huwag ka na ma-high blood. Kahit naman ganito ang lokasyon nito, kumpleto to sa gamit. At may generator pa kung sakaling mawala ng kuryente. Kevin, ano bang nangyayari? Ay broken-hearted ka ba? Binasid ka na ba ng tuluyan ni Rose? May pag-asa pa naman, no? May albularyong tutulong sa'yo, di ba? Nangako naman si Lola Bless. Tara na, bumalik na tayo doon sa Maynila. Huwag ka na magpakabulok dito. Kalma ka lang, Kuya Wags. Hinga. Una, hindi ako binasted. Pangalawa, kailan mo ako nakitang ma-broken hearted? Matagal na tong broken nang numatay ang parents ko. Pangatlo, ito ang address na ibinigay ko sa albularyo. Ano? Bakit? Dahil dito, Hinawi ni Kevin ang kurtina na tumatabing sa ceiling to floor na salaming bintana ng bahay at tumambad ang bahay na katapat nun. May malaking gate, may mga tanim na bulaklak at parang sinaunang bahay mula sa isang horror film ang nasa pinakasentro nun. Pero ang naturang bahay, singgaran ng bahay bakasyunan na pag-aari ni na Kevin. Mula sa pagkakatitig ko dun sa bahay ay kay Kevin naman ako tumingin. Hindi na naman tama ang iniisip ko, di ba? ano bang iniisip mo, Kuya Wags? Hindi naman bahay ni Rose ang katapat ng bahay bakasyunan ninyo, hindi ba? Ding, ding, ding. May tama ka. Ikaw ang may tama. May tama ka na sa utak. Ay nako, ewan ko na nga sa'yo. Hindi ko na muna kinibos si Kevin. Inabala ko ang sarili ko sa pag-aayos ng bahay at sa pagluluto ng hapunan namin. Tama ang sinabi niya, kumpleto ang mga gamit. Kahit ang refrigerator may laman. Pagsapit ng 7:00 ay kinatok ko na si Kevin sa kwarto. Niyaya ko na siyang kumain. Galit ka ba, Kuya Wags? Hindi ako galit, no? Nahirapan na lang akong intindihin ang mga inaakto mo nitong mga nakaraang huling araw. Sinisisi ko ang sarili ko na inulukan pa kita na ma-inlove. Lekat na pag-ibig yan. Ginawa kang siraulo eh. Steady ka lang. Matino pa naman ako. Ay. Hindi pa wating-wating ang isipan ko. Konting pasensya pa sa akin. Eh ano pa nga ba? Narinig mo ba yun? Nakarinig kami ng parang kuko na gumuguhit sa salamin. Kinuha ko ang garapon ng asin at dahan-dahan kaming pumunta sa sala. Tuloy pa rin ang nakakangilong tunog. Hindi lang yun. Nakakaamoy na rin kami ng mabaho na parang karning bulok. Pasimpleng hinawi ni Kevin ang kurtina para silipin namin kung anong meron sa labas. At binulaga kami ng aswang na nakalaban namin sa mausoleo. Anak nang, yan na ba yung aswang na nakalaban natin sa mausoleo ng pamilya ninyo? Mukhang yan na nga. At wala nang iba. Ang galing naman ng aswang na yan at nasundan tayo. Mas magaling tayo sa kanya. Akala siguro niya, easy target tayo. Nagkakamali siya. Hoy! Aswang! Talaga na malakas din ang trip mo eh, ano? Itinime mo pa magpakita kung kailan makikipagkita ako sa kliyente ko. Bago natin ipagpatuloy ang pagbasa ng kwento ni Leo tungkol sa karanasan ng kanyang tito Joaquin, nais naming magpasalamat sa inyong walang sawang suporta, pagtangkilik at pagmamahal sa Aswang Diaries. Huwag niyong kalimutang suportahan din po ang ating sister channels na Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Confessions at ang pinakabago nating channels, ang Aswang Radio at Miss Amy Aswang Love Stories. Para palaging updated sa ating latest uploads, hit that subscribe button at notification bell. Mag-comment naman kayo para magkakwentuhan tayo. Hihintayin namin kayo sa comment section. Muli ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. At ngayon ating alamin kung ano nang nangyari sa pagdating ng matapang na babae na galit sa aswang. Ang babaeng nagngangalang Alexa na naisakay namin nung gabing maulan, nasa labas at may hawak na buntot pagi. Pinapahagunit niya yon habang palapit sa aswang. Sinugod siya noon pero parang wala lang kay Alexa na sinalubong yun. Binigyan niya ng haplit sa may mukha ang aswang. Kasunod ang pagtarak ng makintab na punyal sa may batok. Napaluhod ang aswang. Hinaplit niya ulit yun ang buntot pagi. Sa pagkakataong yun, sa may balakang naman yung tinamaan. Dumukot ulit ng punyal si Alexa mula sa crossbody bag niya at binato nun ang aswang.
Pero nakaiwas yun at patalo na sumugod kay Alexa. Sakto namang nakatalikod siya sa bintanang salamin kung saan kami nakadungaw. Narinig ko ang pagkasa ng baril. Delikado siya! Hindi. Relax ka lang, Kuya Wax. Anong gagawin mo? Alexa, tabi! Goodbye, Aswang. Hindi na kita gustong makita pa! Bagsak ang aswang sa lupa. Yun ang naging hudyat namin para lumabas at kumustahin si Alexa kung ayos lang ba siya. Pormang pamatay ang datingan niya sa suot niyang ternong suit na pula at binagaya niya rin ang puting blouse at fashion sneakers. Inabutan namin siyang isinisilid ang mga punyal at ang buntot pagi sa crossbody bag niya. Parang wala lang sa kanya na may katabi siyang bangkay ng aswang. Alexa, ayos ka lang ba? Hindi ka ba tinamaan ng bubog? Oy, Vin! Nakalabas na pala kayo. Ayos naman ako. Salamat sa ayuda, ha? Hanep, sharpshooter ka pala. Sa pulsa noong lokong aswang na to, eh. Hindi nga! Ng tokwang yan! Buhay pa! Alexa! Parang superhero si Kevin na hinagip si Alexa at iniwas sa aswang na bigla na lang gumalaw. Di kami inatake ng aswang. Sa halip ay tumalon yun ng pagkataas at lumapag ng may kalayuan sa amin. Saka nanakbo palayo. Huli na para mahabol pa namin. Nahagip ka ba ng aswang, Alexa? Hindi naman. Paanong nabuhay pa yun? Hili-inshot na eh. Hindi ko rin alam. Normal na bala bang laman ng baril mo, Vin? Hindi. Pasadya na pilak na bala. Nakapagtataka nga kung bakit nabuhay pang isang yun. Ano nga palang ginagawa mo rito? Hanip ka sa forma. Makikipagkita kasi ako sa kliyente ko. Kabiling-bili na saktong oras ako pumunta. Dito? Oo. Etong address na binigay sa akin, oh. Uy! Ito yung address dito. Sulat kamay mo to, Kevin. Ha? Sabi mo, Vin, ang pangalan mo. Ikaw si Kevin? Yung sinasabi ni Lola Bless na nagpapahanap ng albularyo para gayumahin yung babaeng gusto mo? Posible pala talaga yung nanlalaki ang mata dahil sa pagkabigla. Ganon na ganon ang naging reaksyon ni Alexa nung malaman niya ang totoo na yung Vin na nagpahitch sa kanya sa kotse nung gabi ay yung Kevin na naghahanap ng albularyo. Niyaya namin siya sa loob ng bahay pero para magkausap sila ni boss ng maayos at nung nasa sala na kami, Ang sabi ko kay Lola Bless, albularyo. Anong ginagawa mo dito? Maniwala ka man o hindi, albularyo ako. Albularya kung magiging specific ka. Pero ano bang issue nun? Ganun na din yun dahil minana ko na tumula sa lolo ko. Kailangan mo namang gagayuma, di ba? Kaya ko yun. Lilinawin ko lang na babaeng gagayumahin. Kabaro mo. Ayos ka lang ba dun? Babae, lalaki, bakla, tomboy, kahit ano pa yan, pumapayag ako. Pero may ilan lang akong kondisyon. Kagaya naman ng ano. Hindi ako gagayuman ng taken na, may jowa, may asawa o pamilya. Hindi ko din gagawin ng trabaho kung hihilingin mong iwan yung pamilya niya. Wala din tayong deal kung hihilingin mong pagawin siya ng malaswa. Wala namang ganun. May iba pa ba? Isa na lang. Hindi kita tutulungan sa panggagayuma kung hindi kayo compatible. O kung wala akong makikitang chemistry sa inyong dalawa. Ang dami mo namang keme. Iba na lang ang kunin mo, boss. Kahit pa makakuha kayo ng iba, kung di talaga kayo palad, mawawalan lang ng bisa ang gayuma pagkatapos ng 6 na taon. Yun ang kahustuhan nun. Pagkatapos, impyerno ng buhay nyo. Palagi na lang kayo magbabangayan, walang katahimikan. Okay na ako sa'yo, prangka ka. Mabuti pa. Ipakita ko sa'yo kung sino babaeng gusto kong ipagayuma sa'yo. Doon tayo sa library. Iniwan ko sa desk drawer ko ang picture niya. pagpasok namin sa library ay dumiretso sa lamesang nasa sentrong dulo nun si Kevin. Si Alexa naman ay iniligid saglit ang paningin hanggang sa may napansin siyang kung ano sa isa sa mga shelves. Nilapitan niya yon at sinipat. Isa yung maliit na picture frame na naglalaman ng high school graduation portrait ng isang binata na kahit may braces at salamin kita ang kagwapuhan. Isang matamis na ngiti ang nakita ko sa labi ni Alexa. Lalaki ako. Alam kong tumukoy ng ngiti ng in love. At yun ang ngiting meron siya. Agad din yung nawala nang lumapit siya sa lamesa, bit-bit ang picture frame. Ano yan?
Bakit mo ibinibigay sa akin yung graduation picture ko? Ikaw si Kevin? Ang lalampalampang apat ang mata at may sampayan sa ngipin. Ha? Paano mo namang nalaman yun? Ako to! Ano ka ba? Si Alexang Caballera! Alexa? Ang titibo-tibong si Alexa? Kung may daladala lang akong video recorder nun, paulit-ulit kong ipapakita kina Kevin at Alexa kung anong mga reaksyon nila. Parang mga high schooler na nakita yung mga crush nila. Nangingislap ang mga mata, medyo elevated yung boses, nagpipink yung pisngi. Ano pa pang may tatawag nyo dun, di ba? Eh di chemistry ng pagkain-lababo. Naknantok na rin ka, Kevin. Yang ka na pala ngayon. Pero tama nga ako sa palagi kong sinasabi sa iyo na nagwapo ka. Ikaw lang yung wala kang bilib sa sarili mo. Anyari? Wala ka ng salamin. Meron pa din yan. Nakakontas lang yan kapag hahanap sa mga tao at lalabas ng bahay. Kaya pala. Gumanda na rin ang katawan niya, no, Kuya Wax? Dati lang payatot ang sang yan. Parang laging kulang sa vitamins kaya pinagtitripan ng mga inggitero namin kaklase eh. Ang yabang mo naman, Alexa. Ayan, at nakasalamin ka na rin. Para po sa kaalaman mo, Boss Kelvin, wala tong grado. Ito'y protection lang ng mata ko. Protection naman saan? Nakakakita kasi ako. Para hindi ko sila mapansin, ginagamit kong distraction yung frames ng salamin para mawala ng konti sa focus yung paningin ko. Ang hirap kaya nung 24 oras ka nakakita ng di parte ng mundong to. Tinutuo mo pala talagang sinabi mo magiging albularyo ka. Kailangan lang magpapatuloy sa kaalaman eh. Pero may mga albularyo din palang galing sa alta, no? Kagaya mo na lang, Alexa. Totoo may ilang mayayaman na may alam sa espiritual pero hindi pamilya namin. Simple at sakto lang pamumuhay namin sa probinsya. Kaya lang ako nakapasok sa school na yon dahil paaral ako ng lolo ni Kevin. Pero hindi kita nakilala, ha? Ibang-iba ka sa dating Alexa na kasama ko nung high school na gupit lalaki at Yung nanguumbag. picture ng target mo nakuha mo niya. Pwede ko na bang makita? Para makilatis ko na kung tutuloy ko ang kontrata natin o hindi. Eto na po. Rose? Kaibigan ko to eh. Ayun, dalawa na yung nanlalaki ang mga mata dahil sa gulat. Bago pa ako namulot ng mga mata na naalis na sa pinaglalagyan nila pinaghiwalay ko na muna silang dalawa para kumalma at makapag-isip ng maayos. Si Kevin ay pumunta sa kwarto niya habang si Alexa ay inabutan kong nasa terrace ng bahay bakasyunan at kinakausap yung graduation portrait ni Kevin. Grabe ka naman. Matapos mong sabihin sa akin na maganda ako. Na ako ang dream girl mo kahit matun ako. Na kapag kaya mo na ako ipagtanggol, hahanapin mo ako. Tapos ngayon, ganitong salubong mo sa akin. Oo, ano? Kuya Wax, Naghahanap siya ng gagayuma sa ibang babaeng gusto niya. kanina ka pa dyan? Eh, sakto lang. Para marinig ko ang pagmamaktol mo sa picture ni Kevin. Huwag mo sasabihin sa kanya ha. Ano namang tingin mo sa akin? Siyempre, hindi. Depende na lang sa sitwasyon. Pero sa ngayon, makakaasa ka na ligtas pa din sa akin ang lihim mo. Oh, nanlalaki ang mga mata mo. Matagal ko nang alam na gusto mo siya. Buti na lang, manhid ang sang yan. Hindi mo naman siya masisisi. 12 taon lang siya nang masaksihan niya ang karumalduman na pagkawala ng mga magulang niya. Oo, sabi din niya sa akin yun. Dapat ako maging mabuting kaibigan sa dalawang kaibigan ko at sikaping tulungan sila magkatuluyan, di ba? May chemistry ba? Oo, yun ang masakit. Meron talaga sila. Ilang sandali siyang umiyak. Hinayaan ko lang siya. Nang kumalma na si Alexa ay nakisuyo siya sa akin na tawagin na si Kevin. Kakausapin na niya si boss. Saglit ko siyang iniwan sa labas at pagbalik ay kasama ko na si Kevin. Tatanggapin ko na tong trabaho. Sige, sabihin mo na lang sa akin kung magkano. Hindi ako magpapabayad. Ano? Hindi naman pwede yan. Makinig ka ha. Kaibigan ko din si Rose. Malapit na kaibigan. Ayoko magpabayad dahil parang binibenta ko siya. Kaya hindi ako tatanggap ng bayad. Isa lang ang gusto ko malaman. Ano yun? Seryoso ka ba talaga dito?
Hindi ito dahil sa curious ka o kung anumang magaan na dahilan? Oo, seryoso. Okay. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para na magkatuluyan kayo. Yun! Salamat, Lex. The best ka talaga. Ikaw pa rin ang kabalyera ko na di ako iniiwan. Ikaw pa, malakas ko sa akin eh. Sana lang, kayanin ng puso ko. Ako lang ang nakarinig nun dahil nagvi-victory dance na si Kevin na parang timang. Ni hindi na niya nakita ang malungkot na mukha ni Alexa na anytime pwede nang umiyak. Para naman masave ang pride niya bilang babae, nagpalusot ako kay Kevin na sasamahan ko na sa kwarto niya si Alexa. At matapos ang gabing yun ay naging confident na rin ako ni Alexa sa mga panahong naiiyak siya kapag gumagawa siya ng mga paraan para magkasama yung dalawa. Pero sa pagtataka ko, madalas nauunsyami ang mga plano. O huwag niyong sabihin sinasabotahe ni Alexa ha. Hindi. Ako mismo ang saksi at minsan katulong pa sa pagpaplano. Pero parang palos talaga yung si Rose. At may pagkakataon pa na nawawala na rin siya sa dangwa. Kagaya na lang nung minsang dapat makikita sila ni Kevin. Sigurado ka bang kinausap mo siya, Lex? Oo! Excited pa nga siya nung sabihin ko hindi sa mall ang gala natin kundi doon sa garden show. Tanghali na, wala pa rin siya. Dati kapag dinadalaw namin siya ng ganitong oras, nagliligpit na siya dahil ubos ng paninda niya. Di kaya cancel din naman tayo? Parang napapansin ko, madalas na-cancel ang lakad. Ano kayong problema? Baka may issue lang sa bahay nila. Tara na, umalis na tayo dito. Bakit sambakol yung mukha mo, Kuya Wax? Napaaway ka ba? Malapit na. Kapag nagtagal pa tayo, nakakirita ng mga tao dito eh. Parang nang day trip eh. Halos lahat ng tinatanong ko kung nakita si Rose, ang sagot ay sinong Rose yun? Kapag na-i-describe ko naman sa kanila, ang sagot ay wala kaming kilalang ganun. Nakakaasar. Huwag ka na magalit, Kuya Wax. Ganun talaga mga tao eh. Lalo't wala namang permanenteng pwesto si Rose dito. Yun na nga din ang naiisip ko kanina eh. Pero sana may nakapagsabi din ng ganun na, di ba? Kaso wala eh. Talagang parang burado sa alaala nila. May isa pang lokong nagsabi na baka daw multo si Rose. Sarap suntukin eh. Ano yan, Lex? Mukhang wala namang kinahantungan itong mga palakad mo eh. Sigurado ka bang kailangan ng mga ganitong hakbang bago ka magbigay ng gayo mo sa kanya? Bigo yata tayo ah. Kahit dalaw sa bahay, hindi pa natin nagagawa. Huwag ka mag-alala, Kevin. Pangako ko sa'yo, makakarating ka din sa bahay nila. Dahil palyado ang lakad bumalik na lang kami sa bahay bakasyonan ni na Kevin. Malalim na ang gabi noon. Maulap din ang papawirin, pakidlat-kidlat pa. Nung malapit na kami sa bahay ay namataan namin si Rose na naglalakad sa liblib na parte ng lugar. Agad akong pinahinto ni Kevin sa pagmamaneho at palihim naming sinundan si Rose. Si Alexa naman ay kontra sa ginagawa namin ng mga sandaling yun. Kevin, tama na yan. Alam ko gusto mo si Rose. Pero konting awat. Dalilimutan mo ng irespeto ang privacy niya. Nag-aalala lang ako. Hindi ako nakikialam. Gusto ko lang malaman kung anong ginagawa niya dito sa gabi. Nag-iisa pa. Tapos walang dalang liwanag kahit na maliit na flashlight. Ayaw mo bang malaman kung anong meron sa kaibigan mo? Kahit pa nag-aalala ako, may mga bagay na hindi gusto ipaalam ng isang tao. Kung ganyang palihim siyang lumakad, ibig sabihin, ayaw niyang may makaalam. Tara na kasi. Bumalik na tayo dun sa sasakyan. Kevin, tama si Alexa. Tara na. Masamang ugali na yan. Anong nangyayari? Bakit siya lumuhod? Tayo na, Kevin. Bago ka ba makakita na hindi mo gusto? Kumakain siya ng bulaklak. Ha? Kevin! May aswang na lumalabas doon sa may tabi ni Rose. Pagtapos noon nakita naming natumba na parang tinibag na troso si Rose. Pero hindi siya pinansin ng aswang. Sa halip pinanakbo yun palayo sa kanya kahit pa wala na siyang malay na mga oras na yun. Tatakbuhin sana namin ni Kevin si Rose pero mahigpit kaming sinabihan ni Alexa na wag. Kung ayaw namin hindi na makita pa ulit si Rose. Ayaw man namin ni Kevin na panihunod kami na umuwi na lang. Pero hindi hinayaan ni Kevin na matapos ang gabing yun na hindi nakakakuha ng kasagutan. Kinorner niya si Alexa sa sala. Kaibigan mo siya, di ba? Anong nakita natin?
Huwag mo akong sasagutin ng hindi mo alam. Hindi mo ako maluloko. Isa yung sa lihim ng pagkatao ni Rose. Minsan na ikwento ni Kuya Joaquin sa akin na tinanong ka ni Rose kung kakayanin mo bang lahat sa kanya. Eto na. Eto na ang isa sa lahat ng yun. Anong meron sa kanya, Lex? Sabihin mo sa akin. Sige na. Gustuin ko man, Kevin, di ko magagawa eh. Wala akong karapatang sabihin sa'yo dahil lihim niya yun. Siya lang pwede magsabi nun sa kung kanino niya gusto. At ikaw lang gusto niyang sabihan ganon? Hindi niya yung sinabi sa akin. Accident na lang din na nalaman ko. Kung ganon, that's illegally acquired information. Ikaw man ay guilty sa pagkakasala sa kanya. Aswang si Rose. Singaling, aling ding dong. Ay, nako. Paano na yan, Kevin? Kuya Wax, saglit lang. Oh, ano ngayon, Kevin? Masaya ka na? Tatalikuran mo na ba siya? Sige lang. Patunayan mo sa akin mababaw kang uri ng lalaki. Gitil na binitawan ni Alexa ang mga linya na yon. Kulang na lang nagbugas siya ng apoy. Pero sa pagtataka ko, ni katiting nagalit wala akong nakitang bakas sa mukha ni Kevin. Bagkus bahagya lang siyang tumawa at sinabing, Lex, lamigan mo nga ang ulo mo. Lumalabas na naman yung pagiging tagapagtanggol mo ng sangkatauhan eh. Ayoko masaktan si Rose. Huwag mo sasaktan ang kaibigan ko, Kevin. Mabait siya. Wala siyang ginagawang masama. Biktima lang siya ng sitwasyon niya sa buhay. Lex, kumalma ka. At linawan ang isipan mo. Gusto ko malaman ng totoo. Aswang ba talaga si Rose? Ang totoo niyan, minsan ko na nakita ang parehong eksena nun. Nang magkamalay si Rose at nakita niya ako nasa tabi niya, nag-hysterical siya. Ayaw niya daw, nakamuhian ko siya, nalayuan ko siya. Kawawa naman. Oo, Kuya Wax. Awang-awa ko sa kanya nun. Sabi niya ako lang ang talaga nagpahalaga sa kanya. Nang tanungin ko siya kung konektado sa kanyang aswang, dami niyang kadugo niya. Pero wala na siyang sinabing iba. Namamana naman ang pagkaaswang eh. Hindi ka mali dyan, Kuya Wax. Pero ang tanong ko sa iyo, Alexa, nakita mo na ba siyang nagbagong anyo? Hindi. Kahit kailan, hindi. Hindi din natin masasabi na 100% na aswang nga si Rose dahil ilang beses namin siyang nakasabay na kumain. Hindi siya takot sa may mga asin, sibuyas at bawang. Kumakain naman siya. Hindi lang din siya mahilig sa ganoon. At para siyang ibon kung kumain. Anong pinapunto mo, Kevin? Magpapatuloy ka pa rin sa pag-matchmake sa amin, Lex. Alam mo na, paglapitin mo kami para imbitahan niya na tayo sa bahay nila at saka na natin alamin ang totoo. Malay natin, isang sumpalang palang meron siya. sa iba, hahangaan si Kevin sa ipinakita niyang kalmanting disposisyon. Pero ako, sasabihin na ninyong mapagdudang tumas ako pero ibang pakiramdam ko. May kung anong niluluto si boss eh. Sabi niya in love siya kay Rose. Pero bakit yung mga ligaw tingin na nakikita ko sa kanya kapag panakaw niyang tinitinan si Alexa ay hindi ko kailanman nakita kapag si Rose ang kaharap niya. Isa pa, habang inaral ko ang mga galaw ni Kevin, napapansin kong gaano man katamis ang ngiti na binibigay niya kay Rose, hindi yun umaabot sa mata niya. Kung papangalanan ko yun, kalkulado. At hindi ko gusto ang pakiramdam na yun. Sana lang nagkakamali ako pero anumang uri ng pag-iisip na gawin ko, hindi na napahinto ang progreso ng galawan na gusto ni Kevin, lalo't katulong niya ang magaling sa pag-matchmake na si Alexa. Di naglaon, nakadalaw na kami sa wakas sa bahay ni na Rose. Huy! Talaga bang itutuloy natin tong pagdalaw na to? Bakit ba kasi gabi? Bakit hindi nung may liwanag pa? Pakiramdam ko tuloy hindi na tayo lalabas ng buhay dito eh. Kung natatakot ka, Kuya Wax, pwede mo na kaming iwan. Alam mong di ko yung magagawa, no? Tuloy kayo. Hinihintay na nila kayo sa loob. Parang galing sa hukay ang boses. Masasanay ka din kay Mang Kanor. Bata pa kami ni Rose. Tauhan na siya dito. Uy, may maganda naman pala dito. Ang tataba ng mga lilis, oh. Iba't ibang uri pa. Dito pala kinukuha ni Rose yung mga tanim. Mananaba talagang mga yan. Dahil tinilig ng dugo ang mga halamang yan. At huminto na rin ang oras nila. Alexa, anong sinasabi niya? Ano na nga ang sinasabi ko?
Oo. Pasok kayo. Nasa loob sila. Huwag mo na lang siyang pansinin, Kuya Wax. Medyo ulyani na siya eh. Okay lang naman ang ulyanin, pero yung gano'n na parang sepulturerong galing sa horror movie, talagang tatayo ang balahibo ng kahit na sino. Ayun na nga, pinapasok na kami sa killbox, sa bakuran ni na Rose. Pero nakakailang hakbang pala ay nakarinig na kami ng mga malalakas na ungol at sigaw na parang may nagwawala sa loob ng bahay na malaki. Kasunod nun ay ang pagbukas ng malaking pintuan ng bahay at umahagibis ang putlang si Rose papalapit sa amin. Anong nangyayari sa loob, Rose? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang naman. Medyo mainit lang kasi yung ulo ni Mama. Ano kasi? Nag-aisa naman ng bahay si Tita Marina at ginabi. Oo, ganun na nga. Pasensya na kayo. Ayos lang yun. Kung hindi magandang oras to para dumalaw, pwede namang saka na kami bumalik. Itama na lang natin ang umaga. Hindi naman. Pero kung hindi niyo mamasamain, doon na lang tayo sa greenhouse namin. May maliit kaming pwesto doon sa gitna kung saan pwede tayong magkwentuhan at kumain. Kabado 30 talaga ako sa lugar na yun. Tipong parang may masamang ere na nakalukob sa paligid. At kapag nahagip kami, wala na. Goodbye na sa komida China. Sa kabila ng takot ko, ligtas naman kaming nakarating sa greenhouse. Katulad ng mga lili na nasa front lawn nila, malulusog din ang mga halamang nandun. Naalala ko yung sinabi ni Mang Kanor na sumalubong sa amin. Ginapangan ako ng lamig at napagala ang mata ko sa kabuuan ng lugar. Napansin yun ni Rose. Kuya Wax, may problema ba? Medyo tinablan yata siya ng biro nung bantay niyo sa gate, Rose. Yung si Mang Kanor. Pasensya na kayo kay Mang Kanor. Ilang beses ko na siyang sinabihan na huwag magbiro ng ganun. Biro pala yun. Pwede naman nating totohanin. Oh, Alam mo, mukhang masarap ka. Sir. Mama! Mula sa kung saan ay bigla na lang sumulpot ang isang babae na kasing ganda ni Rose, pero kitang mas may edad. Nagtayuan ang balahibo ko sa batok nang magtama ang mga mata namin. Nasabi kong lulong ako sa paggamit, di ba? Dahil doon, iba't ibang halangang bituka ang nakasalamuha ko. Yung sinasabi nila na iba ang mata ng mga nakapatay na, totoo yun. At yung ganong uri ng mata ang nakita ko dun sa babaeng tinawag na mama ni Rose. Pero mukhang di lang ako ang apektado, dahil maging si Alexa ay iba din ang boses na magsalita. Tita Marina! Alexa, iha. Mabuti naman at di mo pa rin iniiwan itong aming si Rose. Ibang klase ka talagang magmahal ng kaibigan, ano? Swerte kami sa'yo. Parang ngayon ko lang yata kayo nakita lumabas ng bahay. Oo, ngayon lang talaga. Nakaamoy, nakarinig kasi ako ng mga tao. Mama, hindi naman sila Ay, ano bang sinasabi mo? Minsan na nga lang tayo magkaroon ng bisita rito. Sasabihin mo pa yan? Bakit hindi kayo magpalipas ng gabi dito sa amin? Magaganda naman ang aming mga kwarto at komportable ang mga higaan. Wag na po. Sige po, kung okay lang. Kevin! Yun nga ang pangalan ko. Anong problema at grabe naman kayo makatawag sa akin? Kevin pala ang pangalan mo. Alam mo, parang may kamukha ka. Kevin, hindi mo naman kailangan pagbigyan si Mama. Kung sakaling may iba kang plano... Wala naman. Hoy, Kevin, ano ba? Binibigyan ka na nga ni Rose ng dahilan para makatanggi. Maraming salamat po sa imbitasyon nyo. Yeah. Kung hindi makakaabala sa inyo, gusto po namin magpalipas ng gabi sa bahay nyo. Ako nga pala si Kevin. At ito naman kasama namin ay si Joaquin. Siya ang Kuya Wax ko. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ako si Marina, ang mama ni Rose. Sana'y magustuhan niyo ang pagtulog dito sa aming bahay ngayong gabi. Ang kulit! Napadyos ko na lang ako. Si Alexa naman parang pusang di maanak. Habang si Rose parang iiyak. Pero si Kevin at Marina may ngiti na parang naghatid ng kaba at kilabot sa akin. Unti-unti akong nakaramdam ng kung anong magkahalong inis at galit nang may mapagtanto ako. Isinumpa kong
Kung aabutin pa kami ng umaga at makakalabas pa kami ng buhay sa bahay na yon, bibigyan ko ng makabasag na pangangsapak si Kevin. Makatapos ang kwentuhan na may kasamang kainan sinamahan na kami ni Rose sa gagamitin naming kwarto ni Kevin. At nang maiwan kaming mag-isa, Galit ka? Hindi ka nagkikibo kanina habang nasa greenhouse tayo. Oo. Hindi ko gusto yung ginagawa mo, Kevin. Bakit? Ano bang ginagawa ko? Hindi na tama eh. Sigurado ka bang ito ang gusto mo? Pwede ka makapanakit ng tao eh. Sinabi ko naman sa'yo, Kuya Wax. Wala akong hindi gagawin. Maiganti ko lang mga magulang ko. Tumino ka na nga. kinuwelyuhan ko si Kevin at isinalya sa dingding. Masama ang kutob ko. Galit ako sa ginawa niya pero mas galit ako sa sarili ko na hindi ko agad nabasa ang mga galaw niya. Ano pang silbi ng mas matanda ako sa kanya kung di ko siya kayang gabayan patungo sa tamang landas. Pero agad ko siyang binitawan nang marinig namin ang matinis na sigaw na animoy hindi galing sa tao at mga kalabugan. Sabay pa kaming napalingon sa pinto nang makarinig kami ng mga katok, kasunod ang boses ni Alexa na nagsasabing may nangyari. Tinakbo namin ang kwarto ni Rose at tinabutan namin ang aswang na hinedshot ni Kevin nung nakaraan. Nakakubabaw yun kay Rose at nagpapambuno sila sa ibabaw ng kama. Ayoko na! Tama na ito, Mama! Matigas ang ulo mo, Rose. Baka nakakalimutan mo kung anong kapalit kapag hindi ka sumunod. Itigil na natin to. Manahimik na tayo. Hindi! Hindi kailanman. Nalimutan mo na ba? Ikaw ang may gusto nito. Kung aayaw ka na, dapat ka naming isama! Layuan mo siya! Pakrus na nagwisik ng langis si Alexa sa gawin ng aswang. Agad yung umusok at nagkikiwal na parang nasaktan, dahilan para umalis yon sa ibabaw ni Rose at tumakas sa salaming bintana. Sinubukan namin yung habulin pero mataas ang palapag kung saan nandun ang bintana. Hindi na praktikal kung dadaan pa kami pababa sa hagdan. Sigurado nakatakbo na yun palayo nang pumaling kami kay Rose na pinapakalma ni Alexa. Utang na loob. Tulungan niyo ako. Gusto ko nang kumuhula sa taning ka lang nagtutugtong sa akin sa bahay na to. Gusto mong tulungan ka namin. Simulan mo na magsalita, Rose. Dahil kung mananatili kang tahimik, patuloy lang na mamamaya ng dilim sa bahay na to. Kevin, anong sinasabi mo? Huwag mong sabihin... Oo, sinadya kong lapitan si Rose. Kalkulado rin ang bawat pakikipag-usap ko sa kanya. Maging ang panliligaw ay isa lamang palabas. Siraulo ka, Kevin! Hindi ko alam kung ilang beses kong pinahalik ang kamao ko sa mukha ni Kevin. Pero sapat yun para mabalatan ng ilang parte ng kamao ko at mapapaga ang mukha niya nang matapos ako. Hindi ako napatigil ni Alexa at ni Rose kahit panay ang awat nila. Galit ako sa kinahinatnan ni Kevin. Anong uri ng halimaw ang kinalabasan niya dahil lang sa kagustuhan niyang maghiganti? At inilagay pa niya sa kapahamakan ng sarili niya. Nang tumigil ako sa pagsapak sa kanya, umiiyak akong nagsalita. Kevin, alam mo ba? Kahit na mas bata ka sa akin ng 5 taon, ikaw ang hero ko. Kaya bakit ka nagkakaganito? Bakit ka gumagawa ng bagay na nakakasakit na ng iba? Bakit? Kuya Wax, sorry. Sorry talaga. Suportado kita na may paggiganti ang mga magulang mo. Pero wag sa parang nagiging manid ka na. Nagiging halimaw ka na. Hindi mo na napapansin ang mga taong nagpapahalaga sa'yo. Huwag kang maging halimaw. Panatilihin mo pa din ang pagkatao mo. Kuya Joaquin, huwag mo sanang sisihin si Kevin. Ako man na may kasalanan din. Anong sinasabi mo, Rose? Magkatihap kami ni Kevin. Ha? Magkatulong naming plinano ang lahat. Pati na ang pagkuha ng albularyo, natutulong para magkalapit kami kunwari. Ano? Sabi ni Kevin at Rose, nabuo ang plano matapos matapunan ni Rose si Kevin ng mabahong tubig. Nakuha na ni Kevin ang palatandaan na sinabi ni Lola Bless. Umugong ang magkabilang tenga niya. Si Rose naman ay matagal na palang hinahanap si Kevin dahil nasaksihan niya ng paslangin ng pamilya niya ang magulang nito. Kung ganun, ginuyo ninyo ako, Kevin. Kami ni Alexa. Ibang klase din kayo, ha? Nabugbog tuloy kita.
Akala ko'y naging walang yaka na talagang uri ng tao eh. Pasensya na, Kuya Wax. Ay, Pero ang sakit ng mga suntok mo eh. Sa inaharap, iiwasan ko na magaliting ka. Paano na ngayon? Isasama na namin kayo sa bahay. Mas ligtas tayong lahat kung sama-sama tayo. paano ang Hermes nitong si Rose? Mukhang immortal eh. Hindi siya immortal, Kuya Joaquin. Kuya Wax, cellphone mo. Hello? Joaquin? Napudpud ng daliri ko sa katatawag sa inyo. Palaging subscriber cannot be reached. Nasa bahay bakasyonan kami ni na Kevin sa probinsya. Bakit? Lumabas na kasi ang resulta ng test dun sa specimen na pinadala ninyo. Kailangan ko kayo makausap-asap. O sige, babiyahe kami ni Kevin ngayong gabi. Ite-text ko sa iyo ang address ng bago kong lokasyon. Napahamak ako eh. Buti na lang, kinonta ko si Father Gabriel. Siyang umayos ng problemang dala ninyo. At siya din ang nagbigay ng bagong lugar ko. Okay. Sasabihin ko na lang kay Kevin ang sitwasyon. Sinabi ko kay Kevin ang naging usapan namin ni Doktora Evangeline. Umayon siya na lumakad kami ng gabi din yun. Pero hindi siya papayag na hindi sasama sa amin si Rose at Alexa. Buti na lang at umayon yung dalawa. Mula sa bahay ni Rose ay lumapit kami sa bahay bakasyonan ni Kevin. Habang nasa sala ay nag-uusap ang magkaibigan. Si Kevin naman noon ay may kinuha sa kwarto niya at ako ang dakilang tsismoso na pasimpleng nakikinig lang. Kung magkatiyap na kayo, bakit kailangan kasama pa ako? Dahil alam kong gusto mo si Kevin nun pa. In love ka sa kanya, di ba? Rose, Hindi naman nakakapagtaka. Ang gwapo ni Kevin, mayaman pa, at gabi kong magmahal. Maswerteng babaeng talagang gusto niya. at hindi ako yun. Alexa, may mga bagay na kung minsan, hindi kailangan ng salita para malaman. Ang dapat ay pakiramdaman at obserbahan. Tara na. Nakuha ko na yung kailangan ko. Abala? Abala. Ha? Sino? Ako? Hindi. Si Pinocchio. Tayo na. Alis na tayo. Alas 7 ng umaga nang marating namin ang bagong lugar ni Doktora Evangeline na nasa isang sulok ng ermita. Pagpasok namin ay napakunot ako agad ng noo. Tadtad ng pahina ng Biblia ang mga dingding, maging ang kisame at sahig ay ganun din. Masangsang ang amoy ng insenso at may malaking puting kandila na nakatirik sa ibabaw ng isang baul na nababalutan ng abito. Anong meron? Parang may demonyo ko yung ikinukulong ah. Meron nga. Ha? Diyos na mahabakin. Mukhang may kasama kayong may alam. Magandang umaga, Father Gabriel. Siya po si Alexa. Isa siyang albularyo. Kaya pala. Pasensya ka na, Neng. Medyo lumiligwak pa. Masyadong malakas yung puwersa ng kadiliman mula sa specimen na dinala ni Joaquin at Kevin. Nandiyan na pala kayong dalawa at may kasama pa kayo. Pwede mong sabihin ng kahit ano. Alam nilang tungkol dito. Okay. Yung dinala ninyong sample, hindi basta aswang. Isa siyang nilalang na mula sa impyerno. Hindi ko alam kung paano niyo papatayin ang isang yun pero mukhang forte na yun ni Father Gabriel. Hugas kamay ka, Doktora. Hindi ka na ba interesado sa mga nilalang ng dilim? Nagpapatawa ka ba, Kevin? Ang sabi ko, interesado ako sa mga aswang, inkanto, maligno. Pero diablo? I'm out. Sorry. Ibang klaseng bad news ang dala ng mga taga-impyerno at ayoko ng ganong uri ng sakit ng ulo. Nilayasan na kami ni Doktora Evangeline pagkasabi niya ng gusto niya dahil may nakalinya pang mga bangkay na kailangan niyang asikasuhin. Si Father Gabriel naman ay niyaya kami sa likod na bahagi ng morgue, isa yung open space. Muntik nang mapahamak si Doktora. Buti tinawagan niya ako bago niya sinubukang buksan ulit ang pinaglalagyan ng specimen. Umalis kami na napuno yung container. Kahit pa kuhit lang ang iniligay naming sample. Alam niyo naman si Satanas, hindi pwedeng hindi siya magpapasikat. Pinatutunayan niyang tulad sa Diyos ay buhay din ang kanyang dugo. Eh kung ganon, ang pumatay sa mga magulang ni Kevin, demonyo? Kampo ng demonyo.
Dahil hindi naman sila makakagalaw ng malaya sa mundong ito kung wala silang mauuto na aakto para sa kanila. Kung ganun, para tuloy mapuksa ang aswang na lumapas sa mga magulang ko, Kailangang malaman ninyo at buksain ang nagpapakain ng enerhiya at nagbibigay ng daan sa kanila para makagalaw dito sa mundo natin. si Lolo Ram, tumatawag. Para mga bibe na magkakasama kaming pumunta sa mansyon ni na Kevin sa isang executive subdivision sa Quezon City. Aaminin ko, nangingirot na ang mga paa ko at binti sa kamamaneho. Pero sinarili ko na lang yun. Kumpara sa nangyayari sa buhay ni Kevin ng mga oras na yon, ang pagod sa pagmamaneho ay napakaliit na bagay. Pagdating namin sa mansyon ay sinalubong kami ng unipormadong katulong na iginiya kami sa garden. Sinalubong kami ng singasing ng tangke ng oxygen at ng nakangiting mukha ni Lolo Ram. Lolo Ram, anong nangyari? Yan na nga. May nangyari kaya tinawagan na kita. Hindi ko magets. Sinabi ko kay Doktora Evangeline na kapag nakatagpo siya ng kakaiba na kayang maghatid sa kanya ng kilabot, ay tawagan niya agad ako. Ngayong nakita kong kasama mo si Father Gabriel, alam kong ito na yun. Lolo, huwag niyong sabihin na alam niyong totoo sa likod ng pagkamatay ni na Mama at Papa. At kung sabihin kong, magagalit ka ba? Hindi ko maintindihan. Bakit niyo inilihim? Alam niyo kung paano ako nagluksa ng ulila. Para protektahan ka, Kevin. Dahil alam kong sa oras na malaman mo ang totoo, aaksyon ka ng walang ingat. Rose, Alexa, nandito rin pala kayo. Magandang umaga, Sir Ram. Lolo Ram na lang din ang itawag ninyo sa akin, Alexa. Lumaki kang maganda. Hindi ko mamamasamain kung magiging hapon na din kita. Lolo, talagang isisingit niyo yan? Manahimik ka nga. Baka akala mo'y hindi nakarating sa akin ang pagkuha mo ng albularyo para maging matchmaker mo. Ay napakatungaw mong bata ka. Lolo Ram, huwag niyo na pong pagalitan si Kevin. Ako po nagsabi sa kanya na gawin yun. Rose, lumaki ka na din, ano? Pasensya ka na natagalan. Pero anong sabi ko sa iyo? Mangyayari din ang gusto mo. Heto na yon. Nagkwento si Lolo Ram. Nakilala ng magulang ni Kevin ang pamilya ni Rose sa isang party. Naging close sa mga ito at di naglaon ay ibinenta ng magulang ni Kevin ang isa sa lupa nila na katapat ng bahay bakasyonan nila. Nang magkaroon ng pagpatay sa lugar, nag-imbestiga ang magulang ni Kevin at nabuko nila ang totoong pagkatao ng mga ito. Mga nag-aaral ng Mahika Negra at ginagamit nilang alay ang mga lokal ng lugar na yun. Sa takot na ibunyag ay gumawa sila ng pamatay na ritual para mawala sa landas nila ang magulang ni Kevin. Pero sa kasamaang palad ay bumalandra sa kanila ang pangungusap at naging mga aswang sila. Anong kinalaman nun sa pagkain ni Rose ng Lily? Paano mong nalaman ang tungkol doon? Nahuli ka namin nung minsang namataan ka namin. Hudyat yun ang paglabas ni na Mama para manginain. Ang pagkain ko ng bulaklak ang nagbibigay sa kanila ng lakas at nagpapaalala sa akin ng tungkulin ko sa kanila. Kevin na po. Ako man ay nagluluksa pa din sa sinapit ng mga magulang mo. At naiintindihan kita. Pero matuto ka na sanang magpatawad. Patawarin mo na ang nangyari. At bigyan mo ng puwang ang pagiging mabait sa sarili mo. Pagkatapos kaming kausapin ni Lolo Ram ay nakatulog na siya. Sandaling iniwan ni Kevin ang mga bisita sa akin at inihatid ang lolo niya sa kwarto nito. Pagbalik ni Kevin ay pinag-usapan na namin ang kasusunod naming hakbang. Ginabi na kami kaya sa mansyon nila na kami naghapunan. Patapos na kaming kumain nang bigla kaming sinalakay nung aswang.
Basag ang sliding door ng dining area. Talagang makulit ang isang to, ha? Ilang beses mo pa ba gustong mamatay bago ka matahimik na aswang ka? Roar ka din! Talaga! Parang ang computer error na balik. Parinig ka! Bibigyan kita ng haplit ang hindi mo malilimutan! Kevin! Si Kevin ang binalingan ng aswang. Pa-dive na inabot ni Alexa si Kevin para iharang ang katawan niya dito. Napasigaw kaming lahat. Napapikit din ako sa takot sa pwedeng mangyari. Umusal na lang ako na isang panalangin na ilihis ni Lord ang kuko ng aswang, pero pagmulat ko ng mata, nakita ko nakatigil sa area ang kamay ng aswang. Umarang si Rose kina Kevin at Alexa. Sige! Ako ang saktan mo! Tignan ko lang kung hindi ka mamiligro! Hindi na ako takot sa'yo! Kampo ng kadiliman! Umalis ka! Matakot ka sa benditadong tubig! Hindi ako makahinga! Talaga bang kaya mo nang sumalungot sa amin? Galingan mo pagpili ng panig na kakampihan mo. Baka maabo ka. Nanakbo ang aswang pagkasabi nun. Parang bula na nawala. Kesa mag-aksaya kami ng oras sa paghabol sa aswang ay inasikaso na lang namin si Rose. Nang kumalma na siya ay nagtawag na ng kasambahay si Kevin para samahan ng mga bisita sa kwarto nila. Lumipas ang magdamag ng wala ng aksyon na kahit ano. Kinabukasan niyaya kami ni Rose pabalik ng probinsya. Ginawa niya yon nung magkita-kita kami sa sala. Bakit parang pakiramdam ko? May kakaiba ka na namang plano. Basta Kevin, palalaman niyo rin. Sa tingin ko tama siya. Maaaring nandun ang kasagutan. Gusto ko sana magpahinga na muna si Kuya Wax. Grabe ng pagod niya. Huwag kang mag-alala, Kevin. Kaya ko ba naman? Bandang hapon nang makabalik kami kina Rose. Sa pagtataka namin ay inabutan niya kami ng mga pala at hiniling niya na tulungan namin siyang maghukay sa lugar kung saan nakatanim ang mga lilies. Nagtataka man ay sinunod namin siya hanggang sa nakakuha kami ng 3 pares ng kalansay. Diyos ko po! Mga kalansay ng tao! Kanino mga kalansay to, Rose? Ang isang yan ay sa tatay ko. Ang isa ay sa nanay ko. At ang isang yan... Pagbabayaran mo ang ginawa mong panghukay, Rose! Yumuko kayo! Itong sa'yo, aswang ka! Yeah! Credo Pater et Filio et Spiritu Sancto! Ah! Nang magsimulang magdasal si Father Gabriel ay nagwala na ang aswang. Naging mas agresibo ang mga galaw at naging mas mabangis sa mga pag-atake. Sa paghaplit ng buntot ng aswang ay nahagip noon si Father at isinalya ang pari sa dingding. Nagtulong-tulong kaming atakihin ang aswang, pero anumang gawin namin ay hindi pa din mapuksa ayon. Hanggang sa nakita na lang naming sumugod si Rose at niyakap ang aswang. Gamit ang kris na ilang beses nang nabitawan ni Alexa, ay itinarak niya yon sa aswang at pinatagos sa kanya. Doon lang nagkaroon ng bisa ang mga ginawa namin sa aswang at unti-unti na yung naabo. Si Alexa at Kevin naman ay nilapitan ng nooy, naghihingalo ng si Rose. Walang iya ka, Rose. Sa ginawa mong ito, ay mawawala ng pamilya mo, maging ikaw. Magkita tayo sa impyerno! Ha? Naabo yung aswang! Rose, bakit mo yung ginawa? Alexa, alam mo kung bakit? Dapat ayun ko pa ito ginawa, di ba? Hindi, Rose. Please huwag kang umalis. Hindi ka na mag-iisa, Alexa. Nakabalik na siya. Yung lalaking itinatangi mo. Masaya ako na bago ako umalis, naging instrumento ako na magkatuluyan kayo. Kevin, salamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin na maitama ang aking mali. Wala yun, Rose. Pasensya ka na. Natagalan. Ang bagal ko eh. Kung nalilito kayo sa pangyayari, ganito kasi. Matapos ang ritual na pumalpak ng mga magulang ni Rose, namatay silang lahat. Pero ang kaluluwa ni Rose, nanatili dahil sa strong attachment niya kay Alexa. Ayaw niyang malungkot ang kaibigan niya.
Dahil doon pinakain nun ng masamang enerhiya na pinakawalan ng mga magulang niya. Ang naging resulta, may demonyong nakalusot at ginamit ang wangis ng nanay ni Rose para mapaghasik ng lagim. Si Rose naman ay ginamit na pakain para makapanatili sila sa mundong ito. Alam mo ba, Alexa, kung bakit lilis ang kinakain ko? Dahil sa mga panahong pakiramdam ko, lalamunin na ako ng kasamaan ng tuluyan. Naaalala kong bulaklak na ibinigay mo sa akin nung elementary tayo. Rose naman ang daya mo. Bakit di mo sinabi sa akin? Sana hindi ka na nagdusa. Sorry, dahil sa akin, hindi ka agad nakalayag. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Alexa. Ginusto ko rin naman to. Naging mahina ako. Hindi ko rin kaya pakawalan ng alaala ng mga magulang ko. Kahit papatay na ako. Rose, salamat sa pagtulong mo sa amin. Makakapahinga ka na. Salamat din, Kevin. Dahil kahit konti, naranasan kong maligawan kahit peke lang. Unti-unti nang nabibitak ang balat ni Rose. Natutuyo na siya. Ang putlain niyang balat ay lalo nang namutla. Nalalagas na rin ang mga buhok niya. Magkagayon pa man ay patuloy na hinawakan ni na Kevin at Alexa ang kamay niya. Pahinga ka na. Ako nang bahala kay Alexa. Pangako, hindi ko na siya paiiyakin. Tutuparin ko ng sinabi ko sa kanya nung high school kami. Oo, tama yun. Ngayong nalaman mo ng totoo sa kamatayan ng magulang mo, mamuhay ka na ng pasulong. Patakbuhin mo ulit ang buhay mo. Oo. Huwag mong ibuhos ang pagmamahal mo sa namatay na. Sa buhay mo yun ibigay. Dahil ang oras para mahalin mo ang mga yumao ay tapos na. Ang tanging baon nila ay ang pagmamahal na binigay mo nung sila'y buhay pa. Rose, mamimiss kita. Hanggat naaalala mo ko at nasa puso mo ako, hindi ako mawawala. Mahal kita, Alexa. Palagi kong ipagdarasal ang kaligayahan mo. Babaunin kong pagkakaibigan natin hanggang sa kabilang buhay. Tuluyan ang naabo si Rose. Pagkatapos nun, ang mga kalansay na nakuha ay binasbasa ni Father Gabriel at ipinaasikaso niya sa mga kakilala niya na may alam din sa mga di pangkaraniwan. Si Alexa at Kevin ay nagkatuluyan din at nabigyan ng mga supling. Nang matapos magkwento si Tito Joaquin, ay natahimik kaming lahat. Napatango-tango lang kaming magpipinsan. Ako? Tinamaan ako talaga dun sa sinabi ni Rose na huwag mong ibuhos ang pagmamahal mo sa namatay na. Sa buhay mo yon ibigay. Dahil ang oras para mahalin mo ang mga yumao ay tapos na. Ang tanging baon nila ay ang pagmamahal na binigay mo nung sila'y buhay pa. Madami kasi sa atin na ipinagwawalang bahala ang mga kasama natin sa buhay kapag nandyan pa sila. Tapos saka natin iiyakan kapag patay na. Sana habang nandyan pa sila, ipadama natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Para kapag lumayag na sila sa kabilang buhay, marami silang baon na magagandang alaala at busog sila sa pagmamahal. Hanggang dito na lang po, Madam Venus. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang. Leo. Ang sarap pakinggan ng kwentong may haplos sa puso, ano? Pero, bitin ba? May iba pa tayong channels at dalawan niyo rin sana sila. Para sa kwentong puno ng revelasyon, punta ka sa Aswang Confessions. Sa kwentong maaksyon, nandyan ang Sitio Pangil. Sa kwento ng pagbangon at pag-ibig, punta na sa Miss Amy Aswang Love Stories. Kwentong may kilabot ba ang hanap mo? Sitio Bangungot ang sagot. Kwentong may DJ naman ang Aswang Radio. At sa kwentong may misteryo, tara na sa kwentong Takip Silim. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Humayo na kayo at namnamin ang mensahe ng aming mga kwento.